Nasa state of calamity na rin ang probinsya ng Bataan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Bataan PD RRMO Head Arvin Katipon. Magandang umaga, Sir Arvin. Hello ma'am, good morning po. Basta magandang umaga po sa lahat. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dito sa lalawigan ng Bataan? May mga lugar pa ba dyan na baha pa at may mga ongoing rescue operations pa ba? Ngayon po ma'am, medyo umuhupa na po yung pag-ulan. Medyo mas humina na po kumpara po ng mga unang araw. And patungkol naman po sa pagbaha, kahapon lamang po na meron pa po tayo na tala ng 36 na barangays po na merong pagbaha. Pero ngayon po umaga, ang earliest na report po namin, wala na po tayong mga barangay na flooded po. Nag-subside na po yung mga tubig po sa daan. So kung nag-subside na, ibig sabihin ba nun, sir, ay passable na ho ang mga ito sa lahat ng klase ng sasakyan? Yes po ma'am. Lahat po naman din ng aming major thoroughfares po, yung aming Roman Superhighway ay nanatili pong passable simula po nung Lunes. Yun lamang po mga daan sa national road, sa mga looban po, may mga ilan po na hindi pa naging passable. Pero ngayon, since wala na nga pong pagbaha, passable na po ito lahat. Meron bang naiulat na nasawi, nasugatan o nawawala dyan po sa Bataan? Ma'am, nung July 24 po, may nai-report po sa amin na missing persons, no, na dalawa po, na dalawang fisherman po na taga St. Francis di May Bataan. Ito po yung mga nagpalaot po despite po yung ating warning at saka si travel advisory po, no. Pero good news naman po na sa tulong po nating Philippine Coast Guard ay na-rescue po yung dalawa nating fisherman din at safe po sila na ibalik sa probinsya ng Bataan po. Sa buong lalawigan po, sir, ilang pamilya ang mga nasa evacuation centers pa hanggang sa mga oras na ito? Sa ngayon po ma'am, ang aming affected families po na nasa loob pa po na evacuation center ay nasa 1,313 pa po na pamilya. And sa mga individuals po na nasa loob, yung actual bilang po ng mga individuals maabot pa po sa kulang 5,000 rin po ang nasa 4,000 plus pa po ang aming mga individuals na nasa loob ng evacuation center. Aside pa po dito yung mga pamilya at individual na lumikas po pero hindi nagpunta sa mga evacuation center pero nandun po sa mga identified ng mga high locations or safe locations po natin. Apo. At sa ngayon ba, meron na kayong initial na halaga ng pinsala diyan sa mga kabuhayan, infrastruktura diyan po sa buong Bataan? Nung nagpa-initial po tayo na damage assessment, before po kami nakapag-declare ng state of calamity, meron na po tayo naitala na mga agricultural and livestock na damages. Umabot na po kagad dito sa kulang-kulang na 15 to 20 million. Pero right now po, habang tumatagal po, mas tumatagal po yung nagiging damages from 15 million. Ngayon po, ang reported po sa amin na damages ay umabot na po ng mahigit 70 million. And tinitignan po namin na baka ito po ay mas tumaas pa po. Lalo po ngayon na mas magtanda po tayo ng validation dahil medyo humina na po ang ulan at umupa na po yung mga pagbaha. Yung pagbibigay ho ng tulong doon sa mga binahang mga residente, kumusta po ang estado ngayon? Ma'am, as early as July 23 po, yung ating po mga naka-ready na stockpiling ng mga relief goods at saka mga hygiene kits ay naipaabot na po kaagad natin doon sa mga nasa evacuation center. Ang aming pong mahal na Governor Gov. Joey Garcia ay siya po mismo ang nag-ikot po sa mga evacuation centers po natin at sinigurado po na sa tulong po ng aming PSWD in coordination with DSWD also ay mapaabot po kaagad yung mga available na po namin na relief goods, food packs, food and non-food items po. Pahabol ko lang, sir, sabi mo mga 1,000 families pa yung mga nasa evacuation center. Sapat pa ba yung mga supply natin ng relief goods para ho doon sa mga nasa evacuation center pa? Meron pa naman po tayong mga naka-stockpile pero nakipag-coordinate na rin po kami sa DSWD para po sa karagdagan po ng mga relief items po na pwede natin maipaabot po sa mga naapektuhan po ng Typhoon Karina po dito sa Bataan. Okay, maraming salamat. Bataan PD RRMO Head Arvin Katipon, magandang umaga sa iyo. Morning po. Thank you po.